Cooking time again, guys. So ngayon magluluto ako ng pancit canton. Ayan. So nagpainit lang ako ng mantika. Kailangan mainit talaga ang mantika. Painitin lang natin. Tapos ilagyan na natin syempre ang garlic. Yan. So inuuna ko talaga ang garlic. Kasi pinapa-brown ko siya. Yung tipong lalabas talaga yung aroma niya, yung bango. Ayan. So nag-brown na. Tapos sinunod ko na ang sibuyas. Yung ginamit kong sibuyas, guys, ay 2 piraso lang. Isang white at isang red onion. Ayan. So kailangan haluin lang talaga natin ng mabuti ang mga aromatics natin. So nilagyan ko din siya ng ground black pepper. Kasi iba din yung magbibigay din siya ng additional flavor sa ating niluluto. So kaunti lang muna kasi mamaya lalagyan din natin. Ayan. Tapos para may konting lasa ng ating aromatics, nilagyan ko na ng konting asin. At sinunod ko na ang sahog na chicken. So ang ginamit ko ay breast part. Ayan. So kaunti lang. So hindi naman kailangan sobrang daming sahog, guys, diba? Para makapagluto tayo ng ating craving. So ayan, gisahin lang natin ng mabuti ang ating chicken. Ayan. Nang talagang manuot yung lasa. Yan. So, hindi tayo mapapagod maghalo, guys, ng ating sahog para talaga masarap ang resulta. Yan. So, next, ayun, tinakpan ko lang siya saglit, mga 2 minutes. Ayan. Tapos, halo ulit. Ayan. Talagang maluto at balansi ang lasa. Ayan. Consistent ang ating paghahalo. So ito ay bacon. Konting bacon lang. Yung bacon na air fry ko na siya before ko siya hiniwa. So tinanggalan ko muna siya ng yung oil niya. So medyo luto ng bacon kaya mas huli ko siyang nilagay. Diba? So ayan, halo lang ng halo, hindi tayo mapapagod sa paghahalo. So dito soy sauce, 2 kutsara lang soy sauce at almost 1 tablespoon na oyster sauce. So pinaghalo ko na siya. Ayan, dagdag lasa ng ating pancit canton. So ayan, haluin pa din natin ng mabuti para balanse ang lasa ng ating sahog. Ayan. So hindi talaga tayo makapagod sa paghahalo, guys. So ayan. At isunod na natin ang ating ito, carrot at bell pepper. So sabayin na natin ang paglagay. So, isang pirasong carrot, 1 pirasong bell pepper lang. Ayan. So, masarap din kasi pag may gulay ang ating kahit anong ulam, masarap ang may gulay. At syempre, haluin din natin ng mabuti yan. Ayan. Halo-halo lang. Gisa-gisa lang. Ayan. Kasi masarap ang resulta niyan, guys. Medyo crunchy yung gulay. Halo lang
Tapos, isunod na natin ang kaunting water lang para maluto ang ating pansit canton, kasi isunod na natin ang ating pansit canton. So, kaunting water lang, tapos takpan lang natin saglit at pakuluan saglit. So, ito ang gamit ko ay ito, excellent na pansit canton. So, we always check kung hindi expire ang ating ginagamit na ingredients. So, ito 200 grams lang. So, ayan. At we make sure na talagang kumukulo na. Yan. So, saglit na pagpakulo lang yan. Yan. Kasi, ma-overcook din natin yung gulay. So, yan. Dapat nakakulo talaga siya. Kumukulo talaga siya. So, lagyan na natin ang ating pansit canton. Yan. Mabilis lang lutuin ng pansit canton talaga, guys. Yan. So, soak lang natin sa ating sabaw. Mabilis lang yan maluto, guys. Yan. So, halo-haloin lang din natin hanggang sa ma-soak lahat ng ating pansit canton at mag-blend in lahat ng lasa dyan. Yun. Mabilis lang talaga maluto. Yan. So, yan. Basa na. Nabasa na ang ating canton. Ating sauce or yung sabaw. You know. So, halo pa din tayo ng halo, guys. Hindi tayo mapapagod. So, ayan na. Tuluyan na nga na-soak ang ating pansit canton. So, ayan. Takpan ko lang saglit ng mga 2 minuto at yan ang itsura niya. So, nilagyan ko lang siya ng olive oil kasi mabango din yung olive oil, guys. Yan. Para medyo lumandika siya. Kaunti lang naman. Yan. At isasunod na natin ang pinaka last ingredient. Syempre, guys, masarap pag may gulay ang ating pansit canton. So, ito, stem ng petchay. Yun yung inuna ko. So, ito, mabilis lang maluto naman talaga ito. Gulay. So, saglit lang to ng pag nahalo. At maluluto na rin to. Masarap din kasi, guys, sa gulay pag yung crunchy siya. Yung hindi siya overcook. Yan. So, ayan. Saglit na paghahalo na lang, magluto na yan agad. We'll make sure lang na mahalo siya ng mabuti para ma-absorb din ng ating gulay ang lasa ng ating pansit canton. Mahalo din siya. So, syempre, salin natin ang dahon ng petchay. Yan, more gulay. Mas masarap. More dahon. At kaunting halo na lang to kasi mabilis lang talaga maluto ang dahon. Sarap. So, yung ating carrot at bell pepper, hindi siya na-overcook. Yan. Sakto lang. At nilagyan ko lang siya ng paminta. Durog ng paminta. Yan. Tapos kaunting halo na lang. At kainan na. Ito na ang ating pansit canton. Yan, plating time. Kainan na. Yan o. Mainit-init pa. Mas masarap kainin ng pansit pag talagang bagong haon or yung mainit pa, guys. Ayan na. So, plating time na. Yan, masarap talaga pag may gulay yan, guys. Yung dahon.
Sarap na. Sarap ng kumain. Ayan. So, syempre, masarap yung pancit canton guys pag pinigaan natin ng kalamansi. Yan. So, 2 kalamansi lang nilagay ko muna. Yan. Tapos, syempre, halo natin yan. Tapos, para lalong mas masarap, lagyan natin siya ng, para solve ang ating craving, lagyan natin siya ng boiled egg. Ayan na. Kainan na talaga guys. Yun. Can't wait na. So yummy. Crunchy ang ating gulay. Sarap. That's it guys.